Hindi po na makatiis, mga kababayan, si DND Secretary Gibo Teodoro. Siya na mismo yung nagsalita in relation doon sa pinapakalat na pulboro na video sa nausog rally sa Los Angeles. Pakinggan po natin itong statement mismong sinabi po ni Gibo Teodoro. Iyan po, mga kababayan, no? Dali lang po. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. O ngayon, mga kababayan, after na ipakalat nila yung video, pulburon video, nag-react po siya, no? Nag-react si dating Pangulong Maudigs. May official statement siya na pinalabas na tina-challenge pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sa ilalim sa drug test, yung dati pong style nila. Hinahanap ko ngayon, nangawala after na magbanta yung DILG at saka yung Department of National Defense na magsasagawa sila ng investigation.
Yung DLG po, sabi ni Abalos, Secretary Benhur Abalos, magpo-form daw siya ng task force, special task force, para imbestigan kung sino yung nagpapakalat nito. Pero sabi ko nga, alam na natin kung sino. Yung vlogger po doon sa Amerika, after na, during the, nausog rally doon sa Amerika, sabi ng DND, sila din mga kababayan, hahabulin nila itong mga nagpapakalat ng video because ang tingin nila po, destabilization efforts ito, nagsipagtago na po. Pati yung mga post sa social media kasi siyempre ebidensya. Ayan po, si Tio Moreno. The video was taken down and now can no longer access my messenger. Sa mga nakausap ko dyan, please delete our conversations. Kaya sabi po ni Melchor Vergara, pati siguro si Melchor Vergara, pero si Melchor Vergara po, mga kababayan, supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marcos loyalist siya. Nadama yata yung page, hindi na rin malocate. Yan sabi niya dyan, kanya-kanyang takbuhan na ang mga daga. Sabi ni Melchor. Tapos ito po, hindi na din hindi na rin po ma-upload, nawala na rin. Ito, statement of former President Rodrigo Duterte, July 22, 2024. Basahin nga natin kung kaya nating basahin, mga kababayan. Kasi tingnan ninyo, content not found. The page you requested cannot be displayed right now. It may be temporarily unavailable. The link you click on may be broken or expired, or you may not have permission to view this page. Nangawala bigla po. Tiyagain natin basahin, mga kababayan. Ayan statement from former President Rodrigo Duterte. Napakaliit kasi. Sabi dyan, BBM's refusal is best authentication. Kasi daw, yung ating Pangulo ayaw magpa-drug test paulit-ulit. So, ang ibig sabihin po ni Maudigs, kasi nag-refuse siya, iyon yung best authentication na talaga siyang nagagamit. Sabi nga natin, mga kababayan, si Pulo nga po, yung tato man lang sa likod yung gustong tingnan ng Congress na refuse siya. Di ba? Tapos ginagawa nilang uto-uto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung Pangulo po, twice po na nagpa-drug test during the campaign. Negative man po. Kaya nagpapakalat sila ng peaking video para gatungan po ang destabilization. Ito yung sabi niya, di hakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Marcos Jr. in the act of snorting. Hindi ko nabasahin po yan, baka makuhan tayo. Alam na ninyo, pulburon, yung sinasabi nila. In maisog gathering in Vancouver, Canada, in Los Angeles. Dinidiso nila yung ginawa ni Maharlika. Kanya-kanya pong tago, kanya-kanyang Poncio Pilato po. Kasi aabulin sila ngayon ng ating mga authorities, ng ating gobyerno. Piko na po ngayon yung ating DILG, saka yung DND. Nag-react na po. So, dinisown po ni Digong. It was a decision made entirely by the Maisog volunteers in the solid two places, in the said two places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. The members of the Maisog leadership is just a surprise on the rest of the country, as the rest of the country pala. When they saw, ang lead kasi po, di ko mabasa, when they saw it for the first time, as expected the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Pulburon video, saying the obviously false video is again another maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Marcos. First, the Marcos administration feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the
simmering suspicion of President Marcos' drug addiction. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. When undertaken by a credible drug testing center, a negative result would erase all doubts once and for all. Instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. A drug user for a president is not a laughing matter, and he should be the first one to know that. In a critical juncture in the nation's history, when he has threatened to send the country's soldiers to war, the president's drug habits possess a clear and present danger. Yan po mga kababayan yung statement ni Maudix na pinakalat sa social media. Pero ngayon po, cannot be found na. Nagugas kamay po at kanya-kanya na pong tago sila kasi haabulin na sila ng mga authorities natin, ng Department of National Defense at saka po ng PNP through the DILG. Nag-utos na po si DILG Secretary Benor Abalos. Yan kasi mga kababayan, sakto yung mga statement po niya ni ang tawag na mga ganit sa posisyon na hindi na makapaghintay kasi the destabilizing the government kasi they want to take over the palace at iluklok si Inday. Si Inday po, ang latest na balita kanina, di ba ang sabi niya, hindi siya mag-attend ng SONA pero magmamonitor daw siya. Ngayon, nag-SONA kanina po, hindi daw siya magmamonitor o kahit manood sa anumang gadget. Yan po, BP Sara, from not attending to not watching SONA at all. Pumunta ng Romblon po, nandun sa mga suspended na mga local officials para isupport daw. Baka ginagatungan po na sumama na niya kayo kasi suspendido kayo. In relation dun po sa yung pagkasira po ng Chocolate Hills, may yung construction ng controversial na resort. Nasuspend yun nung Bohol Governor si Erico Aristotol Humintado and 68 other public officials. Pinuntahan ngayon ni Inday, doon siya to uplift the general mood of the people brought about by the suspension of the duly elected local officials. So hindi na nanood, sabi niya, mag-monitor siya kasi inappoint na niya yung sarili niyang designated survivor. I am appointing niya. Ngayon, naging very disappointed designated survivor si Inday. Tapos ngayon, yung mga taga-nausog, wala na silang source ngayon ng funding. Kasi di ba yung Pogo daw, sabi sa mga balita last week, diyan kumukuha ng pondo yung nausog. Pinatigil na po ng ating Pangulo. Binawal na po, effective today mismo. Tayuan po yung mga congressmen pati senator kasi yun ang gusto nila. Marcos bans Pogos, all Pogos ban. Pati po Pogi siguro, tapos na niya yung source ni attorney. Diba, doon kumuha ng support mga kababayan. Papuntang Europe, sa travel campaign nun papuntang Europe. Pati Pogi po, bolilyaso na ngayon. Siguradong si attorney mga kababayan, magwawala na naman po yon. Paano na niya si Pogi? Yan kasi. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.